Magandang araw po sa inyong lahat. Bago natin simulan ang kwento, ay muli ko lang pong hihilingin sa inyong mga mabubuting puso na pumindot ng like at mag-comment na rin ng kahit present man lang. Siguro naman hindi yun magdudulot sa inyo ng malaking perwisyo, di ba? Pindutin na habang nakikinig. Salamat sa iyo, katribo ah. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Agad na nga naming sinimulan ang paglalagari at pagbibiyak noong mga kahoy. Medyo matigas rin talaga dahil mga matitibay na kahoy iyon at may mga pako rin. Kaya hindi rin makapagpatuloy ang paglalagari. Mas nakakarami pa kami kapag itak ang ginagamit at iyong palakol. Iyon nga lang, nagkakangipin talaga ang itak dahil sa dami ng tinatamaang pako. Matapos makapagkarga ng marami, ay umuwi na kami ni Tingting. Dumaan muna kami sa palengke at bumili ng 5 kilong liempo, atay ng baboy at bangus. Pagkarating sa bahay ay gising na si Papa. "Anak, saan kayo galing?" "Sa kabilang barangay po pa, doon sa may gumuhong simbahan." "Ano naman ang ginawa niyo roon?" Nanguha po ng kahoy na aabuhin. Abo kasi ang ginagamit namin, pansara ng mga nagbubukas na portal." "Oh, ba't lumayo pa kayo? Sa unahan lang natin kaunti ay may makukuhanan ng mga kahoy na pwedeng abuhin ah." "Kasi po pa, ang balita ko, masagrado kapag galing sa simbahan. Tsaka mukhang mas magiging maganda ang baga nito. Kaya bumili na rin kami ng liempo para ipaihaw natin nang mapakinabangan ang baga mula sa kahoy na ito." "Ayos yung plano mo, anak ah. Tama ka, maganda nga talaga ang quality ng baga niyan dahil mga solidong kahoy ang mga iyan." Tinulungan na nga kami ni Papa sa paghahakot ng mga kahoy patungo sa may gilid ng compound. Siya na rin daw ang magpapaihaw noong mga binili naming pang-ulam. Si Tingting naman ay lumabas. Bibili raw ng isang kahong beer. Pamparesistensya raw at ipapartner niya iyon sa liempo. Kinagabihan nga noon ay naging masarap ang aming hapunan. Doon na rin kami sa may pinag-ihawan banda nag-inuman. Habang nag-iinom kasi kami, ay patuloy pa rin sa paglalagay ng panggatong kahit wala nang niluluto para makagawa ng maraming abo. Pasado 11:00 ng gabi ay nagsipasok na kami sa bahay. Doon na rin ako natulog sa kwarto namin ni Rosalia. Magaling na rin naman siya, nagpapalakas na lang. Kaya hindi na kailangan bantayan pa ni Mama. Kinabukasan, pasado 7:00 lang ako nagising. Sabi naman ni Mama na siya na raw ang mag-aasikaso kay Rosalia. Gawin ko na raw kung may gagawin man ako paghahanda sa pagpunta sa pamayanan ng mga aswang. Kaya nagtimpla lang ako ng kape at lumabas na agad. Naabutan ko roon si Tingting at si Ninong Amboy. Nakatambay sa may siga namin. Kinakahig ni Tingting ang mga abo at inilalagay sa lata. "Uy, Kuya Lino, gising ka na pala." "Oo, sakto na rin ang pahinga ko eh. Mukhang nakarami ka na dyan ah." "Oo, Kuya Lino. Mabuti nga dahil binantayan din ito ni Mang Roland sa buong magdamag, kaya hindi rin natigil ang paglalagay ng panggatong." Ganun ba? Nasaan na pala si Papa?" "Natulog na. Nag-duty siya kagabi sa pagbabantay, pati na sa paglalagay ng panggatong." Okay. Kuya Lino, plano mo bang isama si Mang Roland kapag sumugod na tayo sa pamayanan?" "Hindi, Ting. Unang-una, mas mahihirapan ako kung dalawa pa kayo ni Papa na aasikasuhin ko. Kapag nagkataon na isa sa mga iyon ang makapagpasapi ng mga burhamin ng mabilisan. Tsaka wala pang training si Papa ng hand-to-hand combat. Kahit nga sa mga kabataang mga barumbado, tagilid na siya.
Lalo pa kaya kung aswang na talaga. Ah, oo. May punto ka rin naman dyan, Kuya Lino. Kailan nga pala tayo pupunta doon? Bukas ng hapon tayo pupunta, Ting. Kaya ngayon, kailangan may handa na natin lahat. Matulog na rin tayo ng maaga mamayang gabi. Huwag na muna tayo magronda. Sige, Kuya Lino, copy that. Sagot naman ni Tingting. Sinimulan na namin ang pagpuproseso ng aming mga dadalhin. Nagbalot kami ng 4 na supot ng abo, asin at pinatuyong dinikdik na bawang. Ang sabi ni Rosalia, sa Maynila raw ay may nabibili na nakapowder na bawang. Kaso wala kaming mahanap sa San Narciso, kaya pinagtiyagaan na lang namin ang bawang na ibinilad na nakahiwa ng sobrang pino. Sina Leandra, Julie, Mama at Jenjen naman ang nagtulong-tulong sa pagbabalat ng bawang at pagbabantay habang nakabilad. Naghasa na rin ako ng itak. Naisipan kong magbaon ng itak dahil hindi malayong maubusan ako ng lakas kapag mga burhami na ang makaharap ko. Nangyari na rin kasi iyon dati na maging si Ermitanyo ay hindi na makatulong sa akin dahil masyado na rin siyang nahihirapan na matagalan ang malakas na kapangyarihan ng mga burhamin. Kinatanghalian ay magkakasabay kaming kumain sa mahabang lamesa. Kasama na rin namin noon si Rosalia. Pumayag na kasi si Mama na ibaba na si Rosalia. Nakaligo na kasi siya at mukhang malakas na rin naman. Pero ayaw pa rin ni Mama na maglakad-lakad o kumilos ng kahit ano si Rosalia. Pwede lang siyang tumayo sa kinakaupuan kapag pupunta sa banyo. Natuwa na rin ako dahil nakikita kong mahal din ng pamilya ko si Rosalia. Nararapat din naman iyon dahil sa dami ng sakripisyo na ginawa ni Rosalia para sa akin. Kahit nga noong hindi pa kami, pinagawan niya na ako ng bahay sa San Sebastian. Kaya karapat dapat niyang matanggap ang espesyal na pag-aaruga mula sa pamilya ko. Gusto ko lang din banggitin na masarap ang ulam namin noong tanghaling iyon dahil chapsuy iyon na sinahugan ng hiniwa na inihaw na liempo at atay na doon namin niluto sa kahoy na galing sa lumang simbahan. Sa maghapong iyon ay nagpahinga lang kami. Naroon kaming lahat sa may sala, kanya-kanyang hanap ng pwesto habang nanunood ng palabas mula sa external drive ni Rosalia. Kinagabihan ay kinausap ko si Papa habang naroon siya sa labas na nagbabantay. Pa, bukas ng tanghali kami babalik sa pamayanan. Hindi na muna kita isasama. Ha? Bakit naman, anak? Kahit naman hindi ako tumulong sa laban, pwede na ba akong mag-abang sa inyo sa malayo para kapag uuwi na ay may aalalay sa inyo? Hindi na po muna, pa. Masyado yung delikado. Kahit ako, hindi ko masisiguro mapoprotektahan kita. At kahit pa nasa medyo malayo ka, ay ramdam pa rin naman diba ang kapangyarihan ng mga kalaban? Ramdam mo iyon noong naroon tayo nagmamasid. Hindi pa nga tayo napapansin noon ng mga kalaban. E paano pa kung alam nila na nasa paligid tayo at galit sila? Mas dodoble pa ang pakiramdam na iyon. Noong unang nangyari iyon sa amin, nawala ng malay si Tingting. Maging ako ay hindi nakakilos. Pero anak, pwede namang mas malayo pa ang paghintayan ko sa inyo. Pa, alam ko naman po na mabuti ang hangad nyo kaya gusto mong sumama. Pero hindi ko papayagang mangyari uli ang nangyari noong nakaraan. Ha? Bakit, anak? Ano bang nangyari ng nakaraan? Kung wala kasi noon ang gabay kong si Kitaro, siguradong namatay na noong oras na iyon si Tingting at si Amanda. Kaibigan namin ni Tingting si Amanda doon sa San Sebastian. Ginawa siyang hostage ng mga kalaban. Nailigtas naman siya ni Kitaro. Pero bandang huli ay napatay pa rin siya ng mga kalaban namin. Hindi ko mapatawad ang sarili ko sa nangyaring iyon. Dahil kaya lang naman nangyari iyon sa kanya dahil sa nakilala niya ako. Ayoko nang maulit yun, pa. At hindi ko matatanggap kung ikaw mismo ang malalagay sa alanganin.
Tsaka, hindi namin alam ni Tingting kung matatapos ng mabilis ang laban doon. Hindi mahinang uri ng aswang ang mga naroon, mga mangkukulam ang lahi nila, at maaaring tumatanggap rin sila ng malakas na kapangyarihan mula sa mga buramin. Kaya kahit kami ni Tingting ay maghahanap pa lang din ng paraan kung paano sila tatalunin pagkarating doon. Iba ang sitwasyon namin ngayon pa dahil wala kaming kakamping elemental na makakatulong sa amin, hindi kagaya dati. Pa, ikaw na muna bahala sa pamilya natin ha. Nariyan naman si Rosalia, tutulong sa'yo kapag may mga kalaban na sumugod sa lugar natin. Hayaan mo lang si Rosalia na magplano ng atake at depensa kapag nangyari iyon. Mapagkakatiwalaan na rin siya sa laban. Hindi na siya ang Rosalia na nakilala ko dati na isang anak mayaman. Simple, mahinhin at takot sa mga elemental. Hinasa niya ang sarili niya sa paggamit ng baril at hand-to-hand combat para magawa niyang protektahan ang kanyang sarili. Kaya panatag na ako nung maiwan siya sa inyo. Teka lang anak, sa tono ng pananalita mo, parang matagal kayong mawawala. Ano ka ba pa? Ang sabi nga 'di ba, expect for the worst. Kaya dapat handa palagi na mas mahirap na pagsubok ang darating. Yun lang naman ang ginagawa namin palagi. Okay, sige anak, naintindihan naman kita. Pero kaunti lang ha. Hindi ko pa rin kasi may paliwanag sa sarili ko kung saan nanggagaling ang tapang mo. Madali naman kasing isipin o gawin ang pagiging matapang kung alam mong kayang-kaya naman ang mga kalaban. Pero gaya ng kwento mo, hindi madaling kalaban ang mga naroon. Lalo na yung mga sinasabi mong burhamin. Pero pareho pa kayo ni Tingting na excited makaharap ang mga iyon. Kung ako nga, kahit sinasabi kong gusto kong sumama, hindi yun 100% na gusto ko talaga sa puso ko. Dahil naiisip ko pa lang ang itsura noong mga nakita natin, pakiramdam ko ay naninigas na ang buong katawan ko sa takot. Kaya nga, sobrang proud ako sa iyo anak, at bilib din ako sa tapang mo. Ano ka ba naman pa? Sinong nagsabing matapang kami ni Tingting? Iniisip lang namin, nahahayaan ba naming mapahamak kayo at ang mga walang kalaban-laban ng mga tao, o isusugal namin ang buhay namin sa panganib? Mas madali na piliin na isugal ang sarili kaysa kapahamakan ng mahal sa buhay ang itataya. Sige anak, mukhang buo talaga ang determinasyon mo sa ganyang bagay. Nakakahiya akong klase ng ama. Mas matapang pa kaysa sa akin ang anak ko. Pa naman, walang ganun. Tingin ko naman kasi, kung nasa bahay na natin ang mga kalaban, ay hindi ka na rin aatras at handa ka na rin isugal ang buhay mo. Kaysa makita mapahamak si na mama, Jinjin o Buboy. Tila nabuhayan naman bigla ng dugo si Papa. Abay, oo naman anak. Wala na akong pakialam kung mamatay ako. Basta kapag nalagay sa panganib ang buhay ni mama at mga kapatid mo, ay laban na kung laban, wala nang atrasan. Oh, di ba pa? Yan ang sinasabi ko. Kaya mali na isipin mo na duwag ka. Walang taong naduduwag kapag buhay na ng mga mahal sa buhay ang nakasalalay. Ay anak, grabe. Parang hindi na kita kilala. Hindi na ikaw ang Lino na busy lang dati sa bahay sa paglilinis. At masayang masaya kapag may inuuwi akong sariwang hipon gaya ng dati. Ngayon, isa ka ng ganap na lalaki, asawa at tagapagtanggol ng mundo. Ang magkaroon na lang ng anak ang kulang sa'yo para maging isa kang huwarang ama na rin. Bigla naman akong nalungkot sa sinabi ni Papa. Oh, anak, bakit? May nasabi ba akong masama? Wala po pa. Pero meron lang akong sasabihin sa inyo. Hindi nyo ito alam. Kami-kami lang ang nakakalam nito. Isa na po akong ama pa. Ipinagbubuntis ng dalagang mula sa lahi ng mga babaylan ang anak ko. Nakasama na rin namin siya sa ilang misyon. Alam din ni Rosalia ang tungkol doon. Nasaan na ang babaeng iyon anak? Dinukot siya pa ng mga mabubuting engkanto. Ang mismong gabay ko pa ang may pasimuno. Hindi ko alam kung ano nang nangyayari sa kanya ngayon. Mariposa ang pangalan niya. Nasa mundo siya ng mga engkanto, nakakulong. Iyon ang dahilan kung bakit nakipagkalas ako ng alyansa sa mga engkanto. Hindi ko nagustuhan ang ginawa nilang iyon.
Maging ako, si Tingting, si Loloino, at mga kaibigan namin sa San Sebastian ay sinaktan nila para lang makuha si Mariposa. Hala anak, nakakalungkot naman pala. May apo na pala ako. Ayos lang ba anak na ikwento ko ito kay mama mo? Opo pa. Pwede rin na si Rosalia na mismo ang pagkwentuhin niyo ng kabuuan ng pangyayari. Kung paano nangyaring nagkaanak ako sa isang dalaga habang kasama ko si Rosalia. Sige pa, papasok na ako sa loob. Magpapahinga na ako ng maaga para may sapat na lakas para bukas. Sige anak, ako na bahala dito. Sagot naman ni Papa at umakyat na nga ako sa tulugan namin ni Rosalia para makapagpahinga na rin. Pagkapasok ko sa aming silid ay nabutan kong gising pa si Rosalia. Mahal, ang tagal mo naman umakyat. Namimiss na kita eh. Sabi ko naman, nag-uusap pa kasi kami ni Papa. Kailangan kong ipaliwanag sa kanya kung bakit hindi ko siya pwedeng isama sa misyon sa pamayanan ng mga aswang. Ah, ganun ba? Maiksing sagot niya pa, tapos yumakap na sa akin. Han, tingin ko matagal ka na namang mawawala. Pwede bang makahiling ng lagari kahit saglit lang? Sabi ko naman, sorry Han, hindi pwede. Kasi paniguradong mabibinat ka. Siguradong ako ang mapapagalitan ni Mama. Han naman ni. Malungkot na sagot niya pa. Hayaan mo na. Pagkabalik namin sa misyon o bago kami magpunta ni Tingting sa San Pablo, pagbibigyan mo na kita makasulit. Promise ah? Oo naman. Sagot ko pa. Tapos niyakap ko na siya ng mahigpit. Hindi ko na nga namalayan na nakatulog na pala kami pareho sa ganoong posisyon. Kinaumagahan, dahil sa maaga naman akong nakatulog kaya maaga ring nakompleto ang tulog ko. Pasado 6:00 lang noong bumangon ako. Naabutan ko si Tingting na nag-e-exercise sa labas. Sabi niya naman, Kuya Lino, tamang-tama, gising ka na. Mag-stretching ka na muna. Tapos, spar tayo. Napangiti naman ako. Sigurado ka dyan ha? Kaso, mamaya na ang lakad natin eh. Sabi niya naman, basta ba, wag mo akong gagamitan ng kyanite. Sigurado namang kakayanin kong indahin ang mga suntok mo kung makakatama ka. Lalo pa akong natawa, sabay sabi, aba, anyabang ah. Dali na Kuya Lino. Kung ano-ano pa sinasabi mo eh. Uwi ka niya pa, kaya nagsimula na nga akong mag-stretching. Nagpalit na rin muna ako ng pantalon. Mahirap kasi kumilos kung ganoong nakashort ako na medyo maiksi. Hindi ako magiging komportable. Noong nakaredy na ako ay pumwesto na kami na magkaharap. Bigla namang nagsalita si Mama. Uy, ano yung ginagawa nyo? Baka magkasakitan kayo niyan. Pareho naman kaming natawa ni Tingting dahil kailan pa nagkaroon ng sparring na walang sakitan. Manaman eh, nagbibiro ka ba? May sparring ba na walang sakitan? Eh bakit pa kasi hindi kayo mag-isip ng laro na walang sakitan? Mag-chess na lang kayo o di kaya basketball. Ma, hindi kami mag-i-spar para mag-exercise. Sinasariwa lang namin ang aming nalalaman sa pakikipaglaban. Dahil kakailanganin namin iyon sa laban na aming pupuntahan. Hay, bahala nga kayo, ang titigas ng ulo nyo. Sumagot naman si Lolo. Sally, pumasok ka na nga lang sa loob. Hindi ka naman kailangan dito sa pag-iensayo nila. Kung ano-ano ba sinasabi mo, eh kailangan nga nila iyang gawin. Nakasimangot naman si Mama na pumasok ng bahay. Sinimulan na nga namin ni Tingting ang pag-iensayo. Mabilis sumalakay si Tingting sa akin gamit ang kombinasyon ng mga suntok, sabay paikot na sipa. Masyado iyong mabilis kaya nagulat ako. Hindi ako tinamaan ng mapuwersa niyang sipa pero natumba naman ako dahil nawalan ako ng balanse sa mabilisang pag-atras. Pagkatayo ko ay binanatan ko naman siya ng mga kombinasyon ng sipa.
Kaliwat kanan, taas baba, sabay roundhouse kick. Pero ang mali niya, dahil hindi niya inasahan na isaswipe ko pa siya sa paa. Kaya nakatihaya siyang bumagsak noong mapatid ko ang kanyang dalawang binti. Mabilis naman siya nag-flip papabangon. Nakita kong naglabasan ang mga kasama namin mula sa loob ng bahay. Para silang nanonood ng tournament na may excitement sa mga mata. Noong muling sumalakay si Tingting sa akin, ay mabilis na kombinasyon uli. Sabay ang talon at sunod-sunod na sipa. Hindi naman ako magkanda o gaga sa kakasalag sa mga sipa niya, kaya nagmanhid ang braso ko. Sinabayan ko na rin ang ginagawa niyang kombinasyon, pati bilis ng pagsipa. Pero nagtatagpo lang ang mga sipa namin sa ere. Maging ang mga suntok ko ay nagagawa niya ring masalag. Patuloy kami sa aming paglalaban. Sinusubukan rin namin ang mga paraan ng pag-ilag gamit ang pag-backflip sa ere. Hanggang sasabihin ni Tingting, "Sige Kuya Lino, pahinga na tayo. Kanina pa rin ako nag-iensayo. Nagugutom na nga ako eh." Sabi ko naman, "Oo, ayos na yon. Pinagpawisan na rin ako." "Ting, magdala ka ng mga dilata at tinapay. Magdadala tayo pareho ng bag. Magkarga ka ng mga pagkain, tubig at posporo. Ako naman ang magdadala ng mga armas natin at iba pang kailangan." "Sige Kuya Lino." Nagsimula na nga kami maghanda ng mga dadalhin. Tamang-tama rin dahil nakatapos na si Mama magluto ng pang-almusal, kaya agad na rin kaming kumain. Pasado 11:00 ay nakahanda na ang lahat. Nagpaalam na rin ako kay Rosalia bago nagpaalam sa lahat. "Kuya Lino, sino maghahatid sa atin doon?" Sabi ko naman, "Ay, oo nga pala no. Mahal, medyo okay na rin naman ang pakiramdam mo, di ba? Kayo na lang kaya ni Lolo ang maghatid sa amin." "Oo naman mahal. Matagal lang magaan ang pakiramdam ko. Baka nga bukas magsimula na ako mag-stretching at mag-ensayo kaunti." Sumakay na nga si Lolo at Rosalia sa sasakyan. Kami naman ni Tingting ay sa gitnang bahagi ng sasakyan na sumakay para maluwag. Lalo at malaki rin ang backpack na gamit namin. Pagkarating sa dulo noong kalsada malapit sa bundok, ay nagsibabaan na kami ni Tingting. "Mahal, mag-iingat kayo ah." Wika pa ni Rosalia. Nilapitan ko naman siya at hinalikan sa labi. Saka tumalikod na at nagsimula na nga kami ni Tingting sa aming paglalakad. Pansamantala muna natin puputulin dito ang ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 171. Bago po natin tapusin ang ating video, ay bigyan muna natin ng daan ang ating mga shoutout at pasasalamat. Unahin na muna natin ang ating mga major sponsor na sina Ma'am Aida Lasimet Calfe ng Qatar at si Ma'am Connie Matias Narumi ng Japan. Pati na rin ang iba pa nating mga sponsor na sina Ma'am Bernadette Arcalas, Ma'am Alma A. Rosales at Ma'am Lynn Gentiliso. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating channel, pati na sa proyektong pagtulong sa mga batang pinabayaan ng magulang. Naway patuloy kayong biyayaan ng ating puong may kapal at panatilihing nasa malusog na pangangatawan. Pinapasalamatan din po natin ang ating mga current channel members na sina Joby Taghap, Jenny Mostrado, Kevin Nang, Georgina Bati, Rosalie Colas, Noli Bobis, Rose Halandumon, Mary Jane Pelahio, Celsa Escartin, Eric Platero, Senya Hikom Luquias, Yam in Japan, Lito Bueno, Jesmar Ocampo, Lu Kira, Click and Collect Manila, Dean Ciudadano, Sarjane Katsdorms, Burns A. at kay Ma'am Christine Olson.
Pasalamatan na rin natin ang ating tatlong masisipag na group admin at moderator na sina Ma'am Ilongga Guapa, Ma'am Jilani Fernandez at Ma'am Gina Araga. Sa muli ay inaanyayahan ko po kayo na mag-like and follow sa ating Facebook page na ang pangalan ay Katotohanan at Misteryo. Madalas na rin po tayong may upload doon. Pinapasalamatan ko rin kayong lahat ng mga regular listeners ng ating dalawang channels. Ito po ay ang Katotohanan at Misteryo at ang Kwentong Aswang Comics. Siguraduhin nakasubscribe po kayo sa parehong channel. Pwede nyo na rin idagdag sa inyong pinapakinggan ang ating love story channel. Ang pangalan naman noon ay Problema at Payong Kaibigan. Sana ay patuloy pa rin kayong makinig kahit pa hindi ako ang boses na nagsasalita. Balikan nyo rin po sana ang mga luma nating video, iyong mga na-upload ng 2 years ago to present. Sigurado namang marami pa doon ang hindi nyo pa napapakinggan, lalo na ang mga bago pa lang dito sa ating channel. Maraming salamat po sa patuloy niyong suporta sa ating mga channels. Magsama-sama tayong muli sa iba pang mga paparating na kwento. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.